Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Nangyari po ito sa lugar namin. Ito yung mga panahon na talagang naging alerto kami lahat sa baryo. Hindi ko po ito makakalimutan. Maraming salamat po sa ibibigay niyong oras dito. Sisimulan ko na po ang kwento. Naalala ko noon na si Lolo ay nagpapalaot para mangisda. Sa mga panahong ito, ako ay nasa edad na 14 at medyo masigla pa po siya. Hindi niya maiwanan ng pangingisda sapagkat ito rin ang kanyang naging hanap buhay noon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos na tatay at ang aking mga tiyo at tiya. Isang gabi pagkatapos namin maghapunan ay nagsabi si Lolo na siya ay magpapalaot kasi parang tinatawag daw ito ng karagatan. Pinigilan naman ito ng aking tatay at sinabihan na ipagpabukas na lang daw sapagkat medyo malayo pang dalampasigan mula sa amin. Siguro mga 1 kilometro at wala siyang kasama. Subalit nagpumilit si Lolo at ito yung isang pag-uugali ni Lolo na talagang ayaw na ayaw ni tatay. Kung gusto niyang gawin, walang makakapigil sa kanya. Parang ganon. At nang dahil nagpupumilit po ito, nagsabi na ako na sasamahan ko na lang si Lolo. Nagdadalawang isip man si tatay pero wala siyang magawa. Bandang 7:00 ay nagpaalam na kami ni Lolo. At habang naglalakad kami sa gitna ng kaniyugan, sabi ni Lolo, hindi niya maiwan ang pangingisda kasi ito daw ang naging hanap buhay niya magmula nung tumungtong ito sa edad na 8 taong gulang. Isa ring mangingisda ang kanyang tatay. Bago namin marating ang dalampasigan, ay meron ka munang madadaan ng kakahuyan. At hindi naman ito ang unang beses na dumaan kami doon. Kaya kabisado namin ang daan. At nang makarating kami doon, ay kinutuban ako ng masama. At parang hinihila ako pabalik sa bahay. Yung pakiramdam na merong mangyayaring masama. Parang ganon. Lo, bumalik na lang kaya tayo. Sabi ko sa kanya. Kasi inisip ko na baka merong mangyayaring masama sa aming salaot. Ano ka ba, Apo? Nandito na tayo. Tara na. Sagot naman niya at napilitan akong sumunod sa kanya. Alangan namang pabayaan ko ito sa laon. Marunong naman akong lumangoy kung sakaling merong mangyari sa amin. Kaya naging handa ako sa anuman ang mangyari at naging alerto. At sa kalagitnaan naman ng aming pangingisda ay unti-unti lang namang nawala ang takot na aking nararamdaman. Medyo marami kaming nahuli at makikita ang saya sa mukha ng aking lolo. Talagang ito nga ang kanyang buhay. Makalipas pa ang mahigit kalahating oras ay nagsabi si Lolo na kami uuwi na. Kaya agad kaming bumalik sa dalampasigan. At pagdating namin doon ay inilagay ko sa mga balde yung mga nahuli namin. Pero hindi naman ganun po karami. Yung sakto lang na masasabi kong medyo marami. Sa pagdating naman namin sa kakahuyan ay nakaramdam ulit ako ng kaba. Ito yung kakahuyan na sinasabi kong madadaanan bago marating ang dalampasigan. Kaya patingin-tingin ako sa aming paligid. At napansin din ni Lolo na ako ay nababalisa. Kaya tinanong niya ako kung anong problema. Ayos ka lang ba, iyo? Ba't parang takot ka? Tanong niya. Wala lo. Puyat lang po siguro to. Sagot ko at agad naman siyang tumango. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay unti-unti akong pinagpawisan. Pakiramdam ko ay merong nakatingin sa amin. Madilim pong bahagi na yon at walang ni isang bahay. Pero meron naman kaming dalang flashlight na siyang nagbibigay liwanag sa daan. Walang ano-ano ay umalingaw-ngaw ang tunog ng isang ibon.
at nanggagaling ito sa isang puno na nasa aming likuran. Kaya agad naman kaming tumingin doon ni Lolo. Anong ibon kaya ito? Tanong ko. Masamang kutob ko sa isang ito. Parang hindi pangkaraniwan. Sagot naman niya. Totoo po na yung tunog na ginagawa ng ibon na ito ay hindi talaga pangkaraniwan. Kaya naman binilisan namin ng paglalakad at palingon-lingon ako sa likuran. Subalit, sa huling paglingon ko doon, ay nakakita ako ng figura ng tao. Kaya sabi ko kay Lolo, Lo, may tao. At agad naman itong lumingon doon. Nakita rin niyang sinasabi kong tao at sabi niya, bilisan daw namin ng paglalakad kasi parang nakatuwad daw ang taong iyon. At nung una ay hindi ko alam kung ano bang ibig niyang sabihin. At sumunod na lamang ako sa kanya. At nung medyo nakalayo-layo na kami, ay huminto muna kami sa tapat ng isang bahay. Kakilala din naman namin ng mga nakatira doon. Kaya kung meron mang mangyaring masama sa amin, ay madidinig kami ng mga ito. At nakita ko namang pinagpapawisan si Lolo at hindi mapakali. Lo, ayos ka lang ba? Ano bang ibig niyo sabihin kanina? Yung tungkol sa nakatuwan? Tanong ko sa kanya. Ang sabi ng tatay ko, kapag ano daw ang makita ko, ay tumakbo na ako. Kasi aatakihin ka niya. Bigla ko lang naalala ang kanyang sinabi kaya natakot agad ako. Sagot ni Lolo. Ano ba yun, Lo? Baka tao lang po yun. Baka nagbabawas. Sagot ko naman. Nako, at ano naman ang gagawin niyo doon sa kakawin sa ganitong oras? At saka, merong tumunog bago natin siya makita. Hindi ba? Aswang yon. At baka yanggaw pa. Sige na, buhatin mo ng mga yan. At bilisan na natin. Dagdag pa niya. Pinilisan pa namin ang paglalakad at sa mga sandaling ito ay medyo nabawasan ang aming takot sapagkat meron na kaming nadadaan ng mga bahay. Nalampasan na namin ang bahagi na walang nakatira kaya medyo nakampante na kami. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Kinuwento naman namin kinanay at tatay ang tungkol dito at bigla namang naalala ng aking nanay na merong kinuwento sa kanyang isa naming kabaryo tungkol din sa aswang na nagpaparamdam sa mga gabing ito. Pinagalitan naman ni tatay si Lolo kasi pinilit talaga niya magpalaon. Pero hindi naman sumagot si Lolo. At makalipas ang mahigit kalahating oras na usapan, ay pumasok na kami sa aming mga kwarto para magpahinga na. Pero nahirapan po ako makatulog sapagkat ito ang unang karanasan ko sa kababalagan. At bandang 11:00 ay narinig ko na parang nagsasalita si Lolo sa kanyang kwarto. Kaya bumangon ako at tumungo sa dingding upang marinig kung ano ang kanyang mga sinasabi. At dito ko napagtanto na parang merong nangyayari sa kanya. Kasi parang hindi ito makapagsalita ng maayos. Agad naman akong lumabas at tumungo sa kanyang kwarto at sinubukan kong buksan ang pinto. Pero nakalak. Kaya ang ginawa ko ay lumabas na ako ng bahay at tumungo sa bintana ng kanyang kwarto. Kasi sigurado ako nakabukas ito. Subalit, nagulat ako nang makakita ng malaking pusa na nakadungaw sa bintana ng kwarto ng aking lolo. Kaya agad ako napasigaw ng malakas at tumakbo pabalik sa loob. Agad ko namang tinadyakan ang pinto ng kwarto ni nanay at tatay at sa mga sandaling ito ay gising na sila. Oh, anong problema? Anong nangyayari? Tanong ng aking ina. Nay, may malaking pusa sa bintana ni Lolo. Bulalas ko sa mga ito at agad naman kaming tumungo sa kwarto ni Lolo. Tinadyakan naman ni tatay ang pinto at dito namin siya nakita na nakatihaya at hinahabol ang kanyang hininga. Sinindihan naman ni nanay ang gasera. Tay, anong nangyayari? Tanong ni tatay kay Lolo. Pero hindi po ito sumasagot. Nakamulat lang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bintana.
Parang kinakain na rin niya ang kanyang mga salita. Kaya hindi namin siya lubos na maintindihan. Walang ano-ano ay narinig namin na merong kumaripas ng takbo sa likod ng aming bahay. At parang nabangga pa niya ang aming bakon. At nang dahil dito, nagsimulang umalulong ang mga aso ng aming kapitbahay. Tila ba meron silang nakita. Si tatay naman ay lumabas para tignan kung ano iyon. Pero wala daw silang makita sapagkat madilim. Si lolo naman ay unti-unting nahimasmasan. At dito na niya kinuwento sa amin ng lahat-lahat. Ayon sa kanya, bago pa man daw ito humiga sa kama, ay meron siyang nararamdamang kakaiba. At nung nakatulog daw ito, ay meron naman siyang napanaginipan. Kakaiba daw ang panaginip na ito sapagkat yung taong kanyang napanaginipan ay alam ang kanyang pangalan. Kung pagbabasehan daw ang emosyon na pinapakita sa kanya ng lalaki, ay parang meron siyang atraso dito. Pilit namang inaalala ni lolo kung sino ang taong kanyang napanaginipan. Pero wala daw siyang naalalang nakaalitan. Dagdag pa niya, nagising daw ito nang dahil sa pinagpapawisan nito. At noong tumingin daw ito sa bintana, ay nakita niya ang ulo ng pusa. At sa unang tingin daw ay alam na niya na hindi ito pangkaraniwan. Hindi daw nagtagal ay unti-unti siyang nahihirapan sa paghinga at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinubukan na rin daw niyang sumigaw pero parang mayroong pumipigil sa kanyang boses. Ito na siguro yung mga sandaling narinig ko siya. Kaya ako tumungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan naman, may narinig kaming balita sa isa naming kabaryo na yung anak na kumpare ng aking tatay ay merong nakitang malaking pusa na naglalakad sa gitna ng kanilang palayan. Kaya magmula sa gabing ito ay sunod-sunod pa ang mga pagpaparamdam sa aming baryo at naglipa na ang mga kwentong aswang. Hanggang sa isa ko yung kababata ay nagkaroon din ng karanasan. Ikukwento ko rin po sa inyo kasi naikwento niya rin po ito sa akin. Isang gabi, sa pagdating daw ng kanyang asawa ay agad silang kumain ng hapunan. At bandang 7:00 ay pumasok daw sila sa loob ng kanilang kwarto para magpahinga. Ito pong asawa ng aking kababata ay lumaki sa isang baryo na sakop lang din naman ng aming bayan. At yung baryo na ito ay nasa bundok na at mahirap pasukin ang lugar sapagkat masukal. At nung nabuntis niya ang aking kababata ay napagpasya nila na doon na lamang tumira sa aming baryo kasi malapit kami sa bayan. At kung sakaling mga anak ito, ay agad po itong madadala sa bahay pagamutan. Bandang 8:00 daw ng gabi, ay nagtataka ang aking kababata kung bakit hindi mapakali ang kanilang aso. Nadidinig daw niyang yapak nito sapagkat ang sahig ng kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan. Sa bawat yapak daw ng aso ay nadidinig niyang lagatik na kuko nito sa sahig. Hanggang sa naisipan daw niya na tignan na ang kanilang aso. At nang mabuksan daw niyang pinto, ay nakita niya itong nakatingin sa kusina. Kaya inisip na wala namang problema. Baka naglalaro lamang ito. At bumalik daw siya sa loob ng kwarto at nilak ang pinto. Ngunit walang ano-ano ay narinig niya na parang bumagsak ang kanilang aso. Kaya bumalik ulit siya sa labas ng kwarto para tignan po ito. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanilang aso ay nakahandusay. Wala ng malay. Kaya agad niyang ginising ang kanyang asawa. Subalit bago pa man daw siya bumalik sa loob ng kanilang kwarto, ay napasulyap siya sa kanilang kusina. At meron siyang nakitang siluweta ng isang babae. Ang mga buhok daw ay parang nagtatayuan. At alam niyang nakatingin ito sa kanya. Dali-dali daw niyang pinunta ng kanyang asawa at sinabi na merong aswang. Kasi sumakit na rin daw ang kanyang tiyan. At ang ginawa ng kanyang asawa, tumalon daw ito mula sa bintana ng kanilang kwarto para makalabas. At agad siyang tumungo sa kusina. Narinig na lang daw niya na binanggit ng kanyang asawa ang isang pangalan. Walang hiya ka. Ikaw lang palang nambubulabog dito. Pasigaw na sabi ng kanyang asawa. Anong nangyayari?
Pumasok ka na dito. Sino yan? Pasigaw na sabi ng aking kababata sapagkat natakot na daw ito at maliban dito ay mas nadagdagan pang pananakit sa kanyang tiyan. Maya-maya lang daw ay bumalik naman ng kanyang asawa at nagsabi na kilala niya ang babaeng iyon. Nakatira daw ito sa kanilang baryo at tanyag daw talaga ang kanilang angkan. Pinaghihinalaan daw silang mangkukulam at aswang at dagdag pa ng kanyang asawa kung maling hinala ng mga tao sa kanya. E ano ang kanyang ginagawa sa kanilang bahay? Hindi naman daw sila masyadong close ng babaeng iyon. At isa pa, napakalayo ng baryo ng kanyang kinalakihan doon sa amin. Kaya kung pagbabasehan daw ang ganitong sitwasyon, ay mapapasabi na meron talaga siyang intensyon. Hindi naman daw nagtagal, ay nagsimulang umalulong ang mga aso. Naalala ko rin po ang gabing ito kasi halos lahat po ng mga aso sa amin ay umalulong. Talagang pangit pakinggan at nakakahilakbot. At kung si Lolo pang tatanungin, sigurado na meron daw silang nararamdaman o nakitang kakaiba sa gabing ito. Nag-iwan naman doon ng banta ang asawa ng aking kababata na kung mauulit pa daw ang ganoong sitwasyon ay hindi ito magdadalawang isip na kumprontahin ang pumasok sa kanilang bahay. Pero mabuti naman daw at hindi na po ito naulit. At magmula nung nagkaroon kami ng ideya kung sino ang nasa likod ng pambubulabog sa baryo, ay tumahimik na ang bawat gabing nagdaan. Ilang beses namang pabalik-balik sa bahay paggamutan ng aking kababata at napag-alaman namin na muntik na daw siyang makunan. Mabuti na lang at nabigyan agad siya ng gamot. At ayon naman kay Lolo, kami daw siguro ang kauna-unang paramdaman o kami daw siguro ang kauna-unang pinaramdaman at pinakita ng aswang. Kasi pagkatapos nito ay sunod-sunod ng pagpaparamdam sa baryo. Magmula nga noon ay nahinto nga talagang pagpaparamdam doon sa amin. At ayon naman sa mga matatanda, baka daw isang yang gawang nambubulabog sa amin. Kasi ayon din sa asawa ng aking kababata, ay kasing edad lang daw nila iyon. Ang nakita niyang babae na pumasok sa kanilang bahay. Dagdag pa niya, habang lumalaki ito ay marami daw siyang nadidinig na kwentong kababalagan doon sa kanilang baryo. Lalo na sa mga matatanda na doon talaga isinilang. Pero itong karanasang ito ay ang pinakaunang karanasan niya sa kababalagan. At ganoon din ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. More power.